you are your thoughts. Yung takbo ng iyong kaisipan ang magdedetermine sa magiging takbo ng iyong buhay. Gusto mo bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Kailangan mong unahing baguhin ang takbo ng iyong kaisipan. May good news po ako sa inyo mga kapatid. You have a mind. What a great news. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa, okay? You have a mind. What does it mean, Pastor? Lahat tayo ay may isip. You may not be using your mind. You may be out of your mind. But thank God, you have a mind. So ibig sabihin mga kapatid, kung meron tayong kaisipan, ibig sabihin, pwedeng-pwede nating baguhin ang direksyon, trajectory ng ating buhay. Bakit mga kapatid? Sapagkat yung iyong kaisipan ay may kakayahan sa tulong at grasya ng Panginoon, na ang sabi ng scripture na binabasa natin, huwag kang mag-alala, imbis na mag-alala ka, manalangin ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, at kapag ginawa mo ito, yung kapayapaan that exceeds our understanding, yun ang magbabantay sa iyong puso at sa iyong kaisipan. Because you change the way you think. Your tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Let me repeat. Because you are very intentional in the way you think, your tomorrow will not be a repeat of what happened to you yesterday. Ibig sabihin mga kapatid, pwede mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi na ho natin kailangang i-emphasize pa that the battleground is in the mind. There is a war going on between our ears. There is a war going on inside of our head. And I can speak from my experience because I've had this experience and I recognize the war that is going on with our minds. Kasi totoo naman po talaga na mahirap ang buhay, that life is overwhelming, na minsan na-overwhelm tayo sa sobrang tindi ng mga pressure na posibleng pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Naramdaman ko at naranasan ko based on my own personal story na darating ang pagkakataon minsan sa buhay natin na makakaramdam ka ng overwhelming sense of hopelessness. Yung pakiramdam po ba na parang wala